Citizens, another day, another vlog. Na-miss niyo ba ako? Well, ako, na-miss ko kayo kasi medyo matagal na tayong hindi nagkikita. Pero I'm back at meron na naman bago sa Quezon City na ipapakita ko sa inyo. Tara, papasok tayo ngayon sa isang basketball court. Ano? Court? Bakit tayo nasa court? Anong bago sa court? Ang dami-daming court sa Quezon City. Anong gagawin mo dito, Mayora? Maglalaro ka ng basketball? Magzuzumba? Magpe-pickleball? No, this is not just any court, Q citizens. This is a basketball court that is also a detention basin. Kung matatandaan ninyo, not too long ago, nag-inaugurate tayo ng similar facility sa Barangay Santa Monica. Isang basketball court on the outside, but on the inside, imbakan ng tubig or imbakan ng floodwaters. At ang court na ito ay ganun din. Meron din siyang imbakan ng tubig which can hold water as much as 1,250 cubic meters. Bakit kailangan ng imbakan ng tubig? Kasi bumabaha dito sa Quezon City. At syempre, habang inaayos natin ang mga drainage systems natin, ina-upgrade natin ang iba't ibang mga flood control mechanisms natin, kasama dyan ang imbakan ng tubig. Alam nyo ba, nung una namin isinakatuparan itong programang ito, we identified 50 communities para gawa ng detention basins. Pero 48 ang nag-no. Ayaw nila dahil hindi nila alam kung ano ba ang ibig sabihin ng detention basin. At ngayon na nakikita na natin ang positive effects ng isang detention basin sa pag-iwas ng pagbaha sa isang komunidad, lahat ng mga nag-no, nag-yes na. At bukod sa isang detention basin, dito sa basketball court niyang ito ng Tandang Sora, meron din tayong mga rainwater harvesting facilities. Ano naman yan? Well, this is an example of a rainwater harvesting facility. Ibig sabihin yan, iniipon nito ang tubig ulan at kapag puno na ito, nafi-filter ang tubig sa loob nito. Bakit fini-filter? Para maging malinis ang tubig at pwede pang gamitin, pandilig ng halaman, o kaya pang flush ng toilet, o kaya panlinis mismo ng facility na ito at iba pang mga facilities ng barangay. So meron tayong dalawang ganitong klaseng rainwater harvesting facility dito sa Tandang Sora Basketball Court. So, alam ko kung anong nasa isip ninyo ngayon, lalong-lalo na yung mga magulang. Mayora, hindi kaya magiging breeding ground ng dengue ang tubig na nakaimbak dyan sa detention basin natin? Well, ang sagot dyan ay no, hindi. Naisip ko na rin yan, tinanong ko na rin yan sa mga engineers. Ang tubig na yan ay hindi naman nagiging stagnant. Pag natapos na ang ulan at bagyo at wala nang panganib sa ating mga komunidad, ang tubig na nakaimbak dito sa mga detention basins ay unti-unti natin palalabasin. Ayan, at hindi nyo napapansin, lumalabas na yung tubig at nagiging empty na naman ang detention basins natin. And that's how flood control system works. Wala masyadong concrete structures, wala masyadong pinagkakakitaan. Kaya hindi popular ito sa mga kilala mo na. Marami na tayong ginagawang mga detention basins dito. Halimbawa, ang Quezon Memorial Circle ay may ginagawang detention basin and retention pond. At sa G. Araneta Avenue, kung saan ako laging binabaha, meron din tayong ginagawang detention basin. So, antabayanan ninyo mga Q citizens because we will be coming to more and more of these facilities later on as they finish so that we can show you that here in Quezon City, we're really serious in addressing the flooding problem. So, hindi na ako magpapakahaba. See you again very soon. Bye!